Ayo! For today's video ay mag-vlog sa ta guys, no? Pakita ko muna sa inyo yung buhay OFW natin dito sa Dubai. So dito bisag magkalisod na ta guys, no? Magkandahirap na tayo dito. Kailangan natin kumayod at kumus magpursige guys para sa ating pangarap at para sa ating pamilya. Syempre. Akala ko talaga guys, nung pumunta ako ng abroad ay yayaman ako kaagad. Oy, kuskus man tayo dito guys. Oy, maglaba-laba pa ta. Lahat na lang magawa na natin. Oy. Pero hanggang ngayon guys, wala pa talaga tayong yaman-yaman, no? Puro utang paghihapon. Oy, agoy Ginoo. Pero sige lang guys, oy, laban lang ta para sa atong ekonomiya, oy. Bahalag pobre, basta madato rata, no? Pero tingnan nyo naman yung mukha ko, no, guys. Hindi na madrawing sa sobra kainit ko diri sa Dubai, no? Grabe ang temperature dito, guys. Umaabot talaga ng 39 to 40, oy, sa sobrang kainit. Ginoo ko. Murag 5 minutes pa lang, oy, malitsyon na ko diri. Mauna nga nagsulot-sulot na ko. Long sleeve, guys, kay mo itom gyud ta samot, oy. Itom mura pa yata, no? Tingnan nyo naman, guys, sa sobrang init talaga. Kahit yung mga ibon, wala kang makikitang lumilipad dyan, oy. Nung nag-off nga ako niyo guys, naglakad ako, may isa akong nakitang ibon na patay sa gilid, no? Sa sobrang init talaga dito sa Dubai, no? Wala silang masipsip na tubig din, no? Kasi sobrang hirap talaga ng tubig dito guys, no? Sa Pilipinas na magbungkal ka lang, meron ka ng tubig dyan na makukuha. Dito wala talaga guys. Talagang literal na bibilhin mo talaga yung tubig na iinumin mo kasi hindi man mainom ang tubig dito kasi kailangang i-filter kay galing man sila sa sa dagat. Basta yung explanation nila guys, masan daw yung yung tubig, merong san na discover nyo na lang guys kung unsay reason nga dili man mainom ang tubig diri sa Dubai, no? Para may assignment din kayo, no? Pagpasensyahan nyo na ako guys, no? Kasi ngayon lang talaga ako naka-vlog kasi sa sobrang tamad ko talagang mag-vlog, no? At mag-voice over, mag-edit ng video, no? Hindi talaga ako mag-vlog. At saka wala man akong talent yan guys, oh? Pero since nakasweldo ko sa kuan ba sa YouTube guys, mao na-encourage ko mag-vlog og balik. For the first time in my life yun guys na nakakubra ko yun diri sa YouTube ba? Kasi laro-laro lang naman talaga yung mga video na ina-upload ko. Actually guys, ang dami-dami ko na sanang video na i-upload kasi ang gala-gala ko talaga dito sa Dubai guys. Ay naku, halos maikot ko na dito ba? Pero hindi talaga ako mag-video kasi tamad na tamad talaga ako guys. Dati Android pa yung cellphone ko guys, pero grabe talaga yung video ko, no? Ngayon na naka-iPhone na ang tawon ko, no? Hindi na ako mag-video. Ganyan pala talaga guys, no? Nakakasawa ding mag-video, no? Kahit minsan sa labas guys, hindi na ako mag-picture-picture kay tinatamad na din ako mag-picture-picture, no? Parang pag tumatanda talaga tayo, no? Nag-iiba talaga yung ating mga kuan sa kinabuhi. Pero in reality yun guys, no? Marami talaga akong video at mga picture. Pero never ko talagang inedit, no? Pagtingin ko, pag na full na storage, delete diha. Kasi sa sobrang katamaran ko ba? Pero ngayon guys, mag-vlog sa tano, kay wala man tayo trabaho diri, kay nagbakasyon man yung ating amo. Ganito talaga yung buhay dito sa abroad guys, no? Wala ka dapat ang arte-arte, no? Kung dati sa bahay, hindi ka pa makapag-igib kasi pag-igib ka pa ng nanay mo, ngayon nagoy sa lahat, ikaw nang gumagawa. Ganun talaga, no guys? Pag tumatanda na tayo, no? Kailangan talagang matuto tayo sa mga sarili nating mga paano. Pero in fairness, itong boss ko, tulog lang ng tulog, araw-araw. Sarap talaga ng buhay ng boss ko, no? So, hali kayo dito guys, tingnan natin yung garden natin kung kumusta naman sa dito. Oy, sa sobrang init nga guys, no, kahit may mga water pipe pa yan dyan na ngamatay na talaga yung mga tanim nila dito. Oh, nag-yelo-yelo na yung mga tanim dito namin. Kaya kahit na may water supply pa yan guys, kailangan ko talaga siyang diligan sa hapon, no, kasi para hindi mga mata yan lahat. Kasi mga pagdating ng amo ko agoy, wala na silang maabutan na tanim. So after ko nga mag-check at magsampay guys, ay nagutom na ako at hindi pa talaga ako kumain ng breakfast guys at saka mag alas 12 na, no, wala pa akong kain. So mag-check sa ating kakainin dito. So may nakita akong itlog, oy, itlog na lang yung kainin natin. Dalawahin na natin para mas sulit ba. Tapos meron pa ako ditong kanin at saka humba. Yun na lang yung initin ko maya-maya. Yung mga itlog nila dito guys, meron talaga expiration date, no? Di parehas din sa Pilipinas na umabot ng 3 buwan. Itlog pa rin yan. Mag-omelette egg na lang tayo guys. Kaya gusto ko talaga magsangag guys, no? Pag nandito man yung amo ko, hindi man na makakain ng rice palagi guys. Mga siguro sa isang linggo ay minsan wala pa siguro. Kaya more on salad man sila o mga pasta-pasta guys. Kaya habang wala sila guys, i-take advantage na natin magkain-kain ng kanin, no? Kaya mekos-mekos lang natin itong itlog guys, no? Tapos prituhin natin maya-maya. Mekos to the left, mekos to the right. Alright. So after natin mag-mekos-mekos guys, magpainit na tayo ng kalanoy. Habang nag-mekos-mekos ay pwede na natin siyang ilagay. So ayan, inon na natin yung kalan natin guys at maglagay lang tayo ng olive oil. Pusyal man sila dito guys, pa olive oil pa samantalang sa Pilipinas at tagdus raman to yung atong mantikang gipalit para sa pagprito bawag sa atong mga sinangag. So habang nagpainit pa tayo ng guys, ng ating oil guys, maghimus-himus muna tayo dito, no, magligpit-ligpit. Para multitasking ba guys? Isauli na natin guys, kay marami na tayong mga hugasin ulit ba? Maghugas tayo ulit para meron tayong paglayagyan ng mga hugasin at meron naman tayong lulutuin ba? Para iwas tambak tayo guys, oy. Kasi para hindi na mahirapan yung sarili natin guys, sa mga pinagagawa natin dyan. Dapat clean as you go. O diba guys, pagkatapos nating maghugas ay
Mainit na yung ating kawali. Oy, tamang-tama. Ready na tayo magluto ng ating itlog at sinangag. Grabe yung usok niya guys. Talagang ready siyang magpaluto. Lagyan natin dito guys yung mga binati natin na itlog ba. Mag-omelette na lang to guys. Kaya para masama ko na to sa aking sinangag. No, yung itlog na to para mas masarap-sarap naman yung ating kanin ba. At sayang naman guys, may natira pa. Kaya kailangan nating spatula. Oy, kay sayang man. Oy, paulam pa natin yan kanang 5. Maalala ko talaga guys ba, sa sobrang hirap namin dati. Grabe talaga yung isa, dalawang itlog na yan. Yan na yung ulam namin. Pag-hati-hatihan na namin yung magkakapatid, no? Pero ang saya-saya pa rin namin kahit ganyan lang yung ulam namin. Pero ngayon guys, nakakasawa na lang. Panay itlog na lang tayo dito sa abroad at Indomie, no? Makarelate talaga lahat ng OFW na manood dyan. Kasi ito talaga yung pampalipas ng gutom ng mga OFW guys ba. Para mapadala lang yung pera sa Pilipinas ba, magtiis-tiis na lang sa Indomie at saka sa itlog guys. Kaya kung may mga kamag-anak man kayo na OFW guys, i-appreciate nyo talaga guys at saka pasalamatan nyo talaga sila sa mga sikap at mga paghihirap nila na ginagawa ba para lang makapagpadala sa pamilya. Kasi legit talaga guys, pag dumating ka talaga sa abroad, hindi mo talaga masasabi makakain ka talaga ng 3 times a day, no? Lalo na pag yung amo mo ay talagang napaka-stricto, no? Lalo na dito sa Middle East guys, no? Kung mapunta ka sa mga Arabo, no? Talagang magutom ka talaga sa sobrang dami pang pinapagawa sa'yo, no? Hindi mo alam kung saan ka umuhugot talaga ng lakas. At kung paano ka pa nabubuhay sa araw-araw na ginagawa mo, no? Sa sobrang dami-dami ng nililinis mo. Kaya super thankful talaga ako guys kasi napunta ako sa amo na expat guys. Kasi kung mapunta man ako sa Arabo guys ay hindi talaga ako mag-abroad, no? Siguro mag-asawa na lang siguro ako nun, no? Joke lang guys, oy. Sa hirap ng buhay ay kailangan talaga nating magsikap muna guys bago tayo mag-asawa guys. Kasi ang hirap talaga guys yung mga naranasan natin dati, no? Na maranasan ng mga anak natin. At saka isa pa guys, hindi pa talaga tayo makapag-asawa, no? Kaya wala, mapamantayang mapapangasawa ba? Kaya magsikap muna tayo dito guys sa ibang bansa, no? So ito na nga yung humba natin guys, no? Na hindi ko na din malaman kung humba pa ba to siya, no? Nilagay ko kasi siya sa ano guys, sa ref, kaya ganyan yung itsura niya. Lagyan na lang natin tubig ba para pag mag-init, okay, alright. Mekos na lang natin muna guys, no? Kay luto naman oy, masarap na din to. Pag init-init lang ba guys? So ayan na yung ating fried rice, no? Ready na good siya, no? Agoy, kalame. Kahit ganito lang talaga yung food guys, ay talagang happy na talaga ako, no? So dito na part talaga guys, ay bored na talaga ako, kaya nagpa-music na talaga ako sa laptop ko ba habang nagluto. Kaya syempre, hindi man yan maluto agad ba? Ay salamat Lord, mukhang adobo pa naman siguro to siya, no? So ayan na guys, luto na siya guys. So ilipat na natin siya sa ating mga plato ba? Kaya para makakain na tayo guys at talanghali na talaga ba? Wala pa akong kain ng breakfast. So kakain na tayo guys, ito na yung ating pagkain na niluto, no? Bago talaga tayo makakain guys, no? Tagaktak talaga yung pawis natin, no? Diyos ko, Ginoo ko. So habang nagkain-kain tayo guys, no? Dapat magpa-music din tayo, no? Para malibang tayo ba? Sa una talaga guys, ay napakahirap talaga mag-adjust, no? Na ikaw lang mag-isa at malayo ka sa pamilya mo. Yung tipong kakain ka mag-isa guys, na wala kang kasama at wala kang kausap ba? Talagang totoo talaga guys, yung pinagdadaanan ng mga OFW na nahuhumsik talaga guys. Oy. Pero sige lang, good, laban lang para sa kinabukasan ba? Kasi hindi man tayo mayaman, wala man tayong choice mag-inarte guys. Pero very grateful talaga ako guys kay God sa lahat ng blessings na dumadating sa akin ba, kasi kahit na napakahirap ng pinagdadaanan mo, nandyan pa rin siya para i-guide ka ba. Naniniwala na talaga ako basta sinasabi nilang God rewards you according to your sacrifices. There is no success if there is no sacrifice talaga guys. Oy, ito na siguro yung sinasabi nila guys niyo na malayo pa pero malayo na. Malayo good kay naman ta sa ibang bansa, no? Pag sure mo diha. Pero bitaw guys, what I learned in my journey guys, ay yung magiging masaya ka lang talaga guys if grateful ka talaga na tao ba, kasi lahat ma-appreciate mo yung small at saka big things na meron ka, at doon nagsisimula yung magkakaroon ka ng mangangarap ka ng mas maganda pa para sa family mo, para sa mga kapatid mo, para sa sarili mo, kasi mas mayroon ka pang mas lumalaki pa yung heart mo kasi natututo kang maging kontento at maging masaya sa kahit na maliit na bagay na meron ka, kasi alam mo na pinaghirapan mo at deserve mo yung ganong bagay. Kaya kung gusto mo talagang mag-abroad guys, dapat tatag talaga yung loob mo guys, no? Walang iyak-iyak dito guys ba? Baka pauwiin ka lang sa Pilipinas ng employer mo ba? Pero okay lang naman umiyak guys, eh? Wala namang sabing bawal ba? At saka guys, kung gusto mong mag-abroad guys, dapat hindi ka maarte dito guys. Lahat dapat kaya mong gawin. Kasi andito tayo guys para hindi maging madam. Nandito tayo para magtrabaho. Kasi kung madam ka na, huwag ka nang pumunta dito sa abroad, oy. Kaya kung may pangarap ka guys, diskarte lang talaga, oy. Diskarte na puro pagod ba? Pero okay lang yan guys, worth it man po di mong salary. Yung salary ba na puro resibo? Ang pinaka legit of number 1 nga ipon sa mga OFW ka ng resibo. Thank you so much guys for watching. Nahuman na ta sa atong for today's vlog. I-follow sad ko ninyo guys, no? Salamat kayo. God bless!